Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang Wawa Dam ay ang isa sa mga naunang pinagkukuhanan ng tubig sa Metro Manila bago pa ang Angat Dam, Lamesa Dam at ang Ipo Dam. Ang Wawa Dam kasi ay sinimulang gawin noong panahon pa ng mga Amerikano noong 1904 at nagsimula itong mag-operate noong 1909. Ang Wawa Dam ay maliit lamang. May sukat lamang itong 85 metro na haba at meron namang taas na 12 metro. Ang dam ay matatagpuan sa Montalban Gorge o Wawa Gorge, kung saan ang Wawa Gorge na ito o wanggap na matatagpuan sa dalawang bundok ay bahagi ng Sierra Madre. Kahit nung unang panahon na nag-ooperate pa ang Wawa Dam ay meron ng mga nilalagay ditong mga cottages para sa mga taong pumupunta rito o naliligo. Kaya nga lang noong 1962, dahil kulang na rin ang naisusupply na tubig ng nasabing dam ay huminto na ang operasyon nito hanggang sa ito'y abandonahin na noong 1968 at pumalit na nga rito ang mga panibagong dam. Ito'y para mag-supply ng tubig sa Kamaynilaan. Nakilala rin ang Wawa Dam sa mga misteryo, sa kasaysayan at sa mga alamat na bumabalot dito. Tulad ng misteryo ni Pandora na sinasabing kumukuha raw ng buhay ng tao. Ang alamat nitong si Bernardo Carpio kung saan siya raw ay natrap sa pagitan ng dalawang bundok, ang bundok Pabitinan at ang bundok ng Binakaya. Ang sinasabing alamat na ito ay isa sa pinakapamosong alamat sa ating bansa. At sinasabi rin ang ilan naman sa mga kuweba dito katulad ng Pamitinan Cave ay ginawa naman daw hideout ng mga katipunero sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio, kung saan ay nagdeklara pa nga raw sila rito ng kalayaan noong 1895 bago pa ang revolusyon noong 1896. Sa kasalukuyan ay may plano ang negosyanteng si Enrique Razon na muling i-develop ang Wawa Dam nang sa ganoon ay makapagdagdag ito ng supply ng tubig sa Kamaynilaan. Alam mo ba na pinagkaguluhan ng ilang mga Pilipino ang 8th anniversary ng food chain na Sark's Burger noong 2017? Kung saan nagkaroon sila ng promo na ang kanilang Ultimate Burger na nagkakahalaga ng 149 pesos ay ginawa lang nilang 8 pesos para sa mga mauunang 80 customers na mag-a-avail nito. Kaya naman sa mismong araw ng anibersaryo ng nasabing food chain ay hindi pa man nagbubukas ang ilang mga mall na merong branch nito ay napakahaba na ng pila para sa nasabing burger sale. Ang announcement ng nasabing Burger Apocalypse ay nagsimula noong Friday, August 25, 2017, kung saan ay naging viral kasi ito sa social media at nagkaroon ito ng maraming shares sa Facebook. Kaya naman ang mga mahihilig sa burger ay naalerto at sa mismong araw ng nasabing promo ay nagkagulo ang napakaraming tao. Ito'y dahil sa pag-uunahan para maka-avail ng 8 pesos na burger. At dahil sa nagkaroon ng stampede ay may mga nasaktan dito. Sa kabila nun ay nagpasalamat naman ng Sark's Burger dahil sa dami ng mga customers na nag-respond sa kanilang promo. At lakip din nun ang kanilang paghingi ng pasyensya sa nangyaring walang kaayusan na sistema na nagsanhi niya na maraming nasaktan. Hindi raw nila iyon sinasadya at gusto lamang nilang magpasaya ng mga customers. Alam mo ba na ang pinakamataas na bamboo statue sa buong mundo ay matatagpuan sa ating bansa? Ito ang St. Vincent Ferrer statue, kung saan ito ay may taas na 20.23 meters o 164 feet and 9 inches. Ito ay matatagpuan sa Bayambang sa Pangasinan. Sa totoo ang record na ito ay pangalawang Guinness record na ng Bayambang dahil dati rin silang humawak ng isang record noong 2014 sa longest barbecue. Ang pagkatayo ng dambuhalang estatwa ng St. Vincent Ferrer ay ideya ni Mayor Cesar Quiambao at ng asawa nitong si Mary Claire Feliz Quiambao o ang dating artista na si Niña Jose na mga deboto ng santo. Nagkaideya itong si Niña Jose na makakita siya ng mga bamboo structure na itinatayo sa Myanmar online. At bukod naman sa alkalde at sa kanyang asawa ay katuwang sa proyekto ang Kasama Kita sa Barangay Foundation at ang mga mamamayan ng Bayambang. Ang estatwa ay binubuo ng 22,626 bamboo panels kung saan ay inabot ito ng 1 taon at kalahati para matapos.
at pinasinayaan naman ito noong April 5, 2019. Kasabay ang pagkakalagay nito sa Guinness Book of World Records at ang 400 founding anniversary ng St. Vincent Ferrer Parish. Alam mo ba na ang pinakamalaking kampanang pangkatoliko sa Asya at sa ating bansa ay matatagpuan sa Panay? Ito ay ang kampana ng Simbahan ng Panay. Ang simbahan ay tinatawag ding Simbahan ng Parokya ng Santa Monica o Santa Monica Parish Church, kung saan naroon nga ang kampana na tinatawag namang dakong lingganay ng mga lokal. Matatagpuan ng simbahan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Ang bayan na ito ay isa sa pinakamatandang syudad sa ating bansa, kung saan ay 1581 pa lamang ay tinahanan na ito ng mga Kastila. 1774 naman na magtayo rito ng simbahan si Miguel Morgia. Dangan nga lang na ang simbahang ito ay nasira dahil sa isang malakas na bagyo noong 1875 at 1884 naman nang itayo ang kasalukuyang simbahan ng Panay. Makasaysayan ng simbahang ito nayari sa mga coral blocks at merong 5 palapag. At ang napakalaking kampana naman nito ay ginawa ni Juan Reyna na ayon sa mga tala ay mula raw sa pinagsama-samang barya ng mga nakatira sa lugar noong panahong iyon, kung saan ang mga baryang tinipon ay umabot sa mahigit 70 sako at iyon ang tinunaw para gawing kampana. Ang kampanang ito ay merong lapad na 7 talampakan at meron naman itong taas na 5 talampakan at merong bigat na mahigit 10 tonelada. Sa sobrang laki nito ay kasya rito ang 3 tao. At bukod naman sa napakalaking kampana sa tore, ay meron ding mga iilan na mga maliliit na kampana. Sa malaking kampana ay mababasa ang isang Spanish inscription na nagpapakita ng kahalagahan nito sa mga Katoliko. At sinasabing sa sobrang laki naman nito ay umaabot ang tunog nito 8 kilometro ang layo. Noong 1997 ay pinahayag ng National Historical Institute ang simbahan bilang National Historical Landmark at 2011 naman ay nang ipahayag naman ng National Museum ang simbahan naman bilang Natural Cultural Treasure ng ating bansa. Ang simbahan ay pwedeng puntahan ng libre para masilayan ng napakalaking kampana na masasabing only in the Philippines nga lang. Alam mo ba na ang labanan sa Pasong Besang o ang Battle of Besang Pass ay isa sa pinakamalaking naging tagumpay ng mga puwersang Pilipino at Amerikano kontra sa mga Hapon sa ikalawang digmaang pandaigdig dito sa ating bansa. Ang panalo kasing ito ay naging hudyat ng pagsuko ng mga Hapon. Panahon na yon ng pagbabalik ng mga Amerikano sa ating bansa, gaya ng ipinangako ni General Douglas MacArthur. At matapos magapi ang mga barkong pandigma ng mga Hapon sa Battle of Leyte Gulf, kaya naman nagsimula ang kampanya ng pagtugi sa mga Hapones sa gawing norte ng Luzon, kung saan doon naglalagi itong si General Tomoyoki Yamashita na siyang nangunguna sa puwersa ng mga Hapon dito sa ating bansa. Si General Yamashita na tinawag ding Tiger of Malaya ay lumikha ng isang depensa na tinawag na Triangular Defense, kung saan ay bumuo sila ng mga hukbo na haharang sa mga puwersa ng mga Pilipino at Amerikano sa Balete Pass, sa Villa Verde Trail at sa Besang Pass. Ang Besang Pass ay daanan papuntang kabundukan ng Cordillera at dito nga sinasabing naganap ang matinding labanan. Sa pangunguna ni Colonel Russell Volkman, ang USAF-NL o ang United States Army Forces in the Philippines, Northern Luzon, na binubuo ng 20,000 mga Pilipinong gerilya at 5 mga Amerikanong opisyal, ay hinarap nila ang mga Hapones sa Pasong Besang. Nagsimula ang labanan noong January 5, 1945 at nagtapos ito noong June 14, 1945. Ayon sa mga Amerikano at mga Pilipinong veterano ng digmaang iyon, ay walang katulad ang labanang iyon dahil sa hirap ng kanilang mga pinagdaanan. Dahil nasa gawing taas nga ang kinalalagyan ng mga Hapones, ay pinauulanan sila ng mga bala ng mga ito. Mahirap para sa kanila ang kanilang naging posisyon. Pero dahil sa may mga ilang mapa ng mga leader Hapones ang nakuha ng mga Pilipino at Amerikano, ay nagawa nilang makubkob ang kinalalagyan ng mga Hapones na naging dahilan nga ng pagsuko nitong si General Tomoyoki Yamashita.
Sa labanang ito ay mahigit 100 ang namatay sa panig ng Pilipino at mga Amerikano at mahigit 2,000 naman sa panig naman ng mga Hapones. Sa ngayon ay makikita ang ilang mga monumento sa Besang Pass na nagpapakita at nagpapaalala ng tagumpay ng mga Pilipino at mga Amerikano na nagsakripisyo sa digmaan. Para sa marami pang alam mo ba? See you sa next episode. Bye-bye.